Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Bago po ako mag-umpisa, ako po ay mananalangin muna at hihingi ng gabay ng Panginoon. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance that we can stand before your people, open our hearts and minds to receive your word, and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your Spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. So, ayan po mga kapatid, muli sa mapagpalang umaga sa inyong lahat. Samot dalangin ko saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kayo man po ay mga OFW at mga naninirahan po riyan sa ibang bansa. Sumain niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ayan, so sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon. Ang tutunghayan po natin sa video ito, mga brothers and sisters, ay tungkol po dito sa isang katanungan. Nagpaparusa ba ang Diyos? Yan po ang bibigyan po natin ng linaw sa video ito, sapagkat marami po sa atin ang talagang hindi nakakaalam ng kapangyarihan ng Diyos, na basta na lamang po makapagsalita ay ganun na lamang po na ginagamit po ang pangalan ng Diyos upang mapagtakpan yung ating mga kabaluktutan. Ayan. Kaya nais ko pong i-clarify po sa inyo na ang Diyos ay hindi po nagpaparusa sa panahon po natin ngayon. Pero nung unang panahon po ng mga Israelita, talagang nagparusa po ang Diyos ng mga Israelita doon sa mga Israelita, sapagkat sobra po yung pagwawalang hiya nila sa Diyos, yung mga tao noon na nauna. Ngunit ang mga ito ay naggandamatay po sa ilang. Sobrang pagkapastangan nila sa Diyos, sa utos ng Diyos sa kanila na patuloy nilang sinusuway, which is ganyan din po sa kapanahunan natin ngayon. Wala pong nakakaunawa, wala pong nakakaalam sa paghahari ng Diyos. Basta na lamang po makapagsalita. Hindi po nagpaparusa ang Diyos. Yan po ang nais po nating malaman sa video ito, upang hindi po nawawalang hiya ang salita na ang pangalan ng Diyos, nakakaladkad ang pangalan ng Diyos dahil sa kamangmangan po natin, kawalaang kaalaman sa paghahari ng Diyos. Muli inuulit ko po, nung panahon ng mga Israelita, talagang nagparusa ang Diyos noon. Pero sa panahon po natin ngayon, mga Kristiyano, ay hindi na po nagpaparusa ang Diyos. Sapagkat ang kaparusahan sa panahon po natin ngayon, ito po yung pagdating ng panahon ng pagtatapos ng daigdig na ito. Doon po tayong lahat haharap sa hukuman ng Diyos. Doon po tayo paparusahan anuman ang ginawa natin sa daigdig na ito. Ayan. So tutunghayan po natin kung paano sumuway itong mga Israelita nung kapanahunan po ng Lumang Tipan. Tunghayan po natin dito sa aklat ng Number o Bilang, chapter 14, 11 hanggang 25. Pakinggan po natin. Ito po yung mga pagsuway ng mga Israelita, na kung saan si Moises ay ipinanalangin niya sa Diyos itong mga Israelitang ito. At tutunghayan din po natin kung paano pinarusahan ang mga taong ito na walang tigil sa kanilang pagsuway
sa utos ng Diyos. Ayan, kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka sapitin din po natin ang mga bagay na ito na nangyari doon sa mga Israelita na patuloy na sumusuway sa utos ng Diyos. Pakinggan po natin ang pakiusap ni Moises, ang panalangin ni Moises sa Diyos. Dito po sa aklat ng number or bilang, chapter 14, 11 hanggang 25. Ang sabi dito, itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako mamaliitin ng mga taong ito? Bakit hanggang ngayon ayaw pa nila akong paniwalaan? Sa kabila ng mga kababalaghang ginawa kong nakita nila, padadalhan ko sila ng salot at aalisin ng karapatan sa mana ang inyong angkan, ang siya kong pararamihin at ipapalit sa kanila. Sumagot si Moises, kung gawin ninyo iyan, Yahweh, paano kung malaman ng mga Ehipsyo? Alam po naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay nakikipagkita sa Israel at ang bayang ito'y inyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Kung bibipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na ang Israel ay inyong nilipol sa ilang, pagkat hindi ninyo kayang dalhin sa lupain ipinangako ninyo sa kanila. Kaya nga isinasamo ko na minsan pa ninyong ipamalas ang inyong kadakilaan, tulad ng sinabi ninyo noong una. Si Yahweh ay matyaga sa pakikitungo sa mga makasalanan, mahabagin at handang magpatawad. Hindi ninyo ipinagwawalang bahala ang kasamaan, pagkat ang kasalanan ng mga magulang ay inyong sisingilin hanggang sa ika-4 na salinlahi. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto. Yaman kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa nagkakasala. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinatawad ko na sila. Ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay at aking nalulukuban ang mundo, isa man sa mga nakakita ng kababalaghang ginawa ko ay hindi makapapasok sa lupain ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok, hindi nila ako sinusunod. Ngunit si Seled ay iba sa kanila. Sumusunod siya sa akin ng buong tapat, kaya makapapasok sa lupain yaon, pati ang kanyang angkan. Kaya bukas magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat ng mga tambo. Lumigid kayo sa ilang
pagkat ang mga Amoreo at Kananyo ay nasa kapatagan. Ayan po mga kapatid, yung panalangin ni Moises sa mga Israelita at yung tugon naman po ni Yahweh. So nagparusa po ang Diyos sa panahong iyon dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga tao na nakita na po nila ang lahat ng kababalaghan nung inilabas po sila sa Ehipto sa kabila ng kabutihan, kagandahang loob ng Diyos at pagkalinga sa mga taong iyon, gumawa pa rin sila ng mga pagsuway. Kaya ang nangyari, ang parusa ng Diyos, pakinggan po ninyo mga kapatid. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Buhay akong si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang sa mga nasasinso. Sa makatuwid ay yaong mula sa 20 taon pataas, isa man ay walang makararating sa lupain ipinangako ko, maliban kina Seleb at Hosri. Ang makararating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay na lahat. Ito ang kabayaran ng inyong kasamaan. Ang 40 araw na paniniktik ninyo sa lupain yaon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong yaon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ayan po mga kapatid, namatay po ang mga ito doon sa ilang at hindi nakarating doon sa lupang pangako ng Diyos sa kanila. Kaya hindi po sila nakarating doon dahil sa kanilang mga pagsuway. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid na huwag mangyari sa atin ito ngayon. Sapagkat ginagamit po natin ang Diyos sa pamagitan ng ating mga gawang pagsuway, sa ating mga baluktot na pananaw, sa ating mga baluktot na pag-iisip, ginagamit natin ang Diyos. Sabihin natin, madalas po natin naririnig ito, kaya ka pinarurusahan, kaya ka maraming sakit, dahil pinarurusahan ka ng Diyos. Kapatid, nagkakamali po tayo sa pananaw natin sapagkat hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Bagkus ang kalooban ng Diyos, nais po na tayo'y maligtas. Kaya lamang po tayo'y nagkakaroon ng mga karamdaman, mga sakit, dahil po pinahintulutan si Satanas na tayo'y subukin. Ang si Satanas po ang may kagagawan nito, hindi po ang Diyos. Kailangan ko lamang pong linawin sapagkat masyado na pong nanalapaspangan po ang pangalan ng Diyos. Ginagawang dahilan ng marami sa atin upang makalusot lamang sa ating mga baluktot na pag-iisip. Kaya sa video ito mga kapatid, nais ko po na kapag ito po ay inyong napakinggan, ay huwag po natin basta-basta babanggitin ang Diyos, lalong-lalo na kung tayo po ay gumagawa ng mga kabaluktutan. Ayan po. Sapagkat napakabanal po ng pangalan ng Diyos. Babanggitin po natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na pinaggagawa po natin sa daigdig na ito.
paparusahan po tayo kapag hindi po tayo nagbago. Katulad nung ginawa niya dito sa mga Israelita na naggandamatay sila doon sa ilang dahil sa patuloy na pagsuway nila sa utos ng Diyos. Actually, nasa 10 utos po iyan na huwag ninyong babanggitin ng walang kabuluhan ang pangalang Yahweh o Diyos sapagkat parurusahan ko kayo. Ayan po ang sabi doon sa 10 utos. Kasama po iyan. Pero marami po sa atin ginagamit po ang pangalan ng Diyos para mapagtakpan lamang yung mga kabaluktutan ng pag-iisip. Walang nakakakilala sa Diyos. Ayan po. Ngunit sa panahon po natin ngayon, ayan, kasi sapagkat yung mga utos ng Diyos, ayan po yung sabi ng Diyos doon sa aklat ng Deuteronomio, huwag ninyong kalilimutan ang sabi ng Moises. Talagang itinanim po ito sa isip ng mga Israelita na ang sabi ni Moises, huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ni Yahweh nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Horeb. Ano ang sabi ng Diyos? Ipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Ituturo ko sa kanila ang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. Ayan po. Upang magkaroon po, kaya po sila binigyan ng kautusan, kaya po may kautusan ng Diyos upang tayo'y matakot sa Kanya. Pero itong 10 utos na ito nilalabag, patuloy po natin na nilalabag sa pamagitan ng pagsuway natin, paggamit sa pangalan ng Diyos ng walang kadahilanan, walang kabuluhan. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka matulad tayo dito sa mga Israelitang ito na naggandamatay doon sa ilang pagkatapos wala na. Kaya paalala po sa atin mga kapatid ang video nito upang hindi po tayo magpalalo, hindi po tayo magmayabang, hindi po tayo magmataas sa harapan ng Diyos. Sapagkat alam niya po, anuman ang sabihin natin, anuman ang isipin ng tao, anuman ang balakin ng tao, nalalaman po ng Diyos. Walang nalilihim sa Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Ayan. Kaya nga, ngayon po sa panahon po natin, sa panahon ng Panginoong Hesus, iniwan niya po sa atin o ng mga apostol din. Kaya ang sabi nga dito sa aklat ng Hebrew chapter 3 verse 7, kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag matigas ang inyong ulo. Hindi yung kung ano-ano po yung mga pinapakinggan natin, kung ano-ano yung mga pinaniniwalaan natin, pero ang katotohanan ayaw nating paniwalaan, ayaw nating pakinggan. Inihahatid na po sa atin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus upang magkaroon po tayo ng kaligtasan. Pero anong ginagawa po natin? Hanggang sa bibig lamang. Pagdating sa puso, wala po. Para tayong mga eskriba at mga pariseyo ng panahon. Kaya nga ang sabi nga ni Propeta Isaias, paggalang sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig nagmumula at hindi sa puso. Hanggang salita lang po tayo. Sinasabi natin, kabisado natin yung 10 Commandments, 10 utos, pero hindi naman natin sinusunod. Well, anong kabuluhan noon? Kahit bigkasin natin araw-araw yung 10 utos na yan, kung hindi naman natin tutuklin, walang kabuluhan kapatid.
Kaya huwag po tayong magmayabang, huwag po tayong magmataas sa Diyos. Magpakumbaba po tayo na wala tayong nalalaman sa salita ng Diyos at hindi natin siya kilala, at tanggapin natin yung ating pagkakasala at ihingi natin ng tawad sa Kanya. Nang sa ganun malinis po tayo. Hindi yung magyayabang po tayo. Makapakinig lamang tayo ng salita ng Diyos eh. Kala mo, lahat ng Biblia, buong Biblia eh, alam na natin. Iwasan po natin yan. Sapagkat walang kabuluhan po yung pakikinig natin ng salita ng Diyos kung hindi po natin isa sa buhay. Katulad doon sa mga Israelitan iyan na naganda matay doon sa ilan. Sila po yung unang na nakarinig ng mabuting balitang ito. Pero hindi nila ginawa. Hindi nila sinunod, bagpos sumuway sila. Nagreklamo ng nagreklamo. Sa bawat pagrereklamo po natin, sa Diyos po tayo nagrereklamo. Sapagkat sa Kanya ang lahat dito sa daigdig na ito. Kasi nung pagrereklamuhan natin, dapat magpasalamat tayo kung ano yung natatanggap natin. Magpuri tayo sa Diyos kapag may mga natatanggap po tayo. Sa mga natatanggap na mga blessing, mga biyaya po sa atin. Hindi magrereklamo tapos gagamitin pa natin ang pangalan ng Diyos para mapagtakpan yung mga kalokohan natin. Nasaan na yung pag-unawa natin na sabi natin, kabisado natin yung 10 utos. Diba? So paalala po mga kapatid, huwag maging matigas ang inyong ulo. So puntahan po natin sa aklat ng Hebrew chapter 3 verse 7 hanggang 11. Sabi dito, ayan. Ayan. Kaya nga po ngayon, sa panahon po natin ngayon, kaya ito po ang sabi ng Espiritu Santo eh. Kasi nung una, nang sumuway ang mga Israelita, nagparusa ang Diyos. Ngayon, sa panahon po ng Panginoong Hesus, kaya po itinuro uli sa atin ito. Kaya po nagbigay uli ang Diyos ng isang araw na kapahingahan, which is ang Panginoong Hesus, ang kapahingahan natin kung tayo'y mananalig at mananampalataya sa Panginoon. Siya po yung kapahingahan natin na tinutukoy doon sa kautusan. Yung Sabat na po iyon, ang Panginoong Hesus po yun. Hindi lang po natin nauunawaan. Siya po yung kapahingahan doon na isang araw. Siya yung itinakda ng Diyos na kapahingahan, which is spiritual na po yan. Nung unang panahon po, sa panahon ng mga Israelita, yun po ay literal na kapahingahan doon po sa lupa ng Kanaan na napagdadalhan sa kanila, which is sagana po yun sa lahat ng bagay. Katulad din po sa atin ngayon, sagana po tayo sa lahat ng bagay. Pero ang ginagawa po natin, instead na magpasalamat tayo sa Diyos, nilalapastangan natin ang Diyos sa pamagitan ng pagtatakip ng ating kabaluktutan. Sayang po, baka matulad tayo dito sa mga Israelita, which is nangyayari na po ngayon. Amen po ba? So kaya panawagan po sa atin ngayon ng Espiritu Santo, ang sabi dito sa aklat ng Hebrew, chapter 3, verse 7 hanggang 11, ang sabi po dito, kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong maghimagsik kayo, at subukin siya sa ilang. O kita nyo? Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapuutan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutunan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapapasok at makapamahinga sa piling ko. Ayan po.
Hindi sila nakapamahinga, hindi sila nakarating doon sa lupa na ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno, which is sa ating mga ninuno. Kasi hanggang ngayon, siyempre, isa lang naman po yung pinanggalingan natin eh. Kaya ngayon, nananawagan po ang Espiritu Santo kapag narinig natin ang salita, ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Yan po ang panawagan ng Espiritu Santo. Hanggang ngayon, ang Diyos ay patuloy na nanawagan sa lahat ng tao na huwag maging matigas ang ulo. Katulad nung ginawa ng mga Israelita na naghimagsik sila sa ilang. Sinubok nila ang Diyos. Kaya huwag na po nating gagawin yan. Ito isang aral po para sa ating lahat po ito. Na huwag nating gagawin, huwag maging matigas ang inyong ulo. Yan po ang paanyaya ng Espiritu Santo sa atin sa panahon po natin ngayon. Upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at maligtas, makarating po doon sa bagong lupa, bagong langit at bagong Jerusalem. Yan po ang nais ng Diyos, yan po ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos sa panahon natin ngayon ay hindi na po nagpaparusa. Sapagkat ang kaparusahan po natin, ito po yung sa pagdating yung hukom po sa huling araw po. Haharap po tayo ngayon lahat, haharap tayong lahat sa hukuman ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka hindi tayo makarating doon sa lupang pangako sa atin o ng buhay na walang hanggan. Ayan po. Kaya ngayon, kaya nga ini-invite tayo ng Espiritu Santo na huwag maging matigas ang ating ulo. Sapagkat itinakda ng Diyos ang muling kapahingahan. Yun po ang Panginoong Hesus. Ayan po yung kapahingahan, spiritual. Hindi po yung katulad doon sa mga Israelita. Is totally literal na kapahingahan po yun doon sa lupain ng Kanaan. Sapagkat sagana po sa lahat ng bagay yung Kanaan na iyon. Kaya doon dinala ng Diyos ang mga Israelita, which is yung kanyang bayan. Sa kabila ng kabutihan ng Diyos, sumuway sila. Kaya ang nangyari sa kanila, hindi sila nakarating doon. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, baka hindi rin po tayo makarating at makapamahinga doon sa pangako sa atin ng Diyos. Nagtakda ngayon ang Diyos para sa atin po, para sa mga Kristiyano. Kung alam lamang po natin kung paano maging Kristiyano, hindi yung Kristyanuhan lang. Yung Kristiyano, yung legit na Kristiyano. Sapagkat alam naman po natin ngayon, lahat ng mga tao nagsasabing Kristiyano. Pero sa kabila ng yan, ang totoo, hindi natin alam kung paano tayo as a Kristiyano. Hindi natin alam ang ibig sabihin. Naririnig lamang po natin, pero wala naman po tayong patunay na tayo'y Kristiyano nga. Dapat kung tayo'y Kristiyano, dapat ang ginagawa po natin, yung mga ginagawa as a Kristiyano. Amen po ba? Yan po dapat. So, kaya nga, tuloy po natin, ito po nagtakdang muli ng ang Diyos ng kapahingahan, which is ito na po yung spiritual na kapahingahan. Ito na po yung sa panahon po ng Panginoong Hesus, nung dumating ang Panginoong Hesus, at hanggang umalis naman, bumalik sa langit, at nakatakda ito hanggang ngayon doon sa mga kaya pinangaral po ito ng mga apostol. At hanggang ngayon po yan, at hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. Ayan po, ang Panginoong Hesus ang kapahingahan na tinutukoy po dito. So ituloy po natin. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalaan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Ayan, kapag tinalikdan natin ang Diyos na buhay, ay wala na tayong pag-asa. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa.
Ayan, kaya pinapaalala po sa atin ng Espiritu Santo, kaya sasabi ng Espiritu Santo, kaya't gaya ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Ayan po yung paalala sa atin. Ayan po yung tinutukoy dito, magpaalalahanan tayo. Ayan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Ayan o. Kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya, ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Sino ang naghimagsik sa Diyos? Bagamat narinig ang kanyang tinig, hindi ba ang lahat ng nilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga makasalanan? Sa nagkasala at namatay sa ilang. Ayan, kaya namatay po sila sa ilang. Doon po nagparusa ang Diyos. Pero sa panahon po natin ngayon, wala na po tayong kaparusahan ngayon. Kung nagdaranas man po tayo ng mga pagsubok ngayon, yan po ay hindi ang Diyos ang may kagagawan. Kung dumaranas mo tayo ng mga karamdaman, hindi po ang Diyos ang may kagagawan yan. Para maliwanag po sa inyo, hindi po ang Diyos yan. Kaya po nag-degenerate sa atin ang mga karamdamang iyan dahil sa ating mga pagsuway. Nakapapasok po si Satanas upang tayo'y bigyan ng kanyang galit, which is yung mga karamdamang iyan. Pero kung hindi po tayo lalabag, hindi po tayo susuway sa utos ng Diyos, wala po tayong mga karamdaman. Ayan po ang lagi nating tatandaan. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga sakit, mga karamdaman dahil po sa ating mga pagsuway. Dahil sa kawalaan ng kaalaman ng paghahari ng Diyos. At hindi po natin kilala ang Diyos, kaya nangyayari po sa atin yan. Kaya wag na po natin gagamitin ang Diyos upang mapagtakpan yung ating kabaluktutan, ating kamangmangan. Gagamitin po natin ang Diyos para sa mapagtakpan lamang tayo, para ano lang tayo. Yan po ay malaking kasalanan yan. Ayan, tuloy. At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila makapapasok at makapamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail? Kaya't alam natin hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kanila, dahil sa kawalaan nila ng pananalig sa Diyos. Nalaman na po nila inilabas na po sila sa Ehipto So yun po lamang, nagpapakita na po na ang kapangyarihan ng Diyos ay sumusubaybay po sa kanila. Ang Diyos ay sumusubaybay sa kanila. Tapos ganun pa yung ginawa nila. Ganun din po ang mangyayari sa panahon po natin ngayon. Alam natin yung mga lahat ng bagay na ito ay sa Diyos. Tapos sa tingin pa natin, kahit 5 wala tayong ambag dito Ni kahit isang patak lang naman ng pawis para maging atin ito or para maging bahagi tayo. Ganyan po tayo kayayabang Malakas lang tayo magyabang, pero hindi natin alam ang katotohanan. Pare-pareho po tayo dito nakikipamayan. Hindi po sa atin ito. Mga dayuhan lahat tayo dito. Sapagkat kung ating itinuturing po ang Diyos ay dapat tayo sa langit. Lahat po tayo dayuhan. Kaya lamang po tayo nandito, naglalakbay po tayo.
Niloob ng Diyos na pamahalaan ng tao ang buong daigdig na ito. Ngunit ano ang ginagawa natin? Sinisira natin ang daigdig na ito. Instead na sundin natin ang utos ng Diyos, sinusuway natin. Di ba? Tapos magmamalaki pa tayo, magpapalayas pa tayo ng kapwa natin. Pare-pareho naman tayong dayuhan dito. Di ba? Walang nagmamay-ari sa daigdig na ito kung hindi ang Diyos. Kaya wag po tayo magmamayabang. Nakalimutan niyo ba mga kapatid, nang sinabi ng Panginoong Hesus, ang tumatanggap sa akin, ang tumatanggap sa maliit na ito ay tumatanggap sa akin. Pero kung ang isang kapatid natin na walang kakayahan na magkaroon ng mga biyaya, pamalayasin natin, nasaan ang katarungan noon? Saan ang pagkakaunawa natin? Di ba? Kaya kung hindi po tayo magbabago sa mga ganyang attitude natin, ngayon pa lamang sinasabi ko po sa ating lahat, malilipol tayo. Katulad ditong mga Israelita. Kung hindi tayo magbabagong lahat, malamang sa malamang, ibagsak din dito sa atin yung puot ng Diyos. Kapag patuloy natin sinusuway ang kanyang mga utos. Sinabing tulungan ang mahihina. Pero ang mahihina pa yung ating sinisipa. Yung mahihina pa yung ating itinataboy. Instead na alagaan natin yung mahihinang tupa at hilutin yung mga napilay. Yung mga napilay pa ang sinisipa natin. So nasaan ang pagkakilala natin sa Diyos? Diba? Katulad tayo nung mga namamahala noon sa Israel. Instead na tulungan yung mga tupa na mahihina, yun pa yung sinisipa nila, sinusuwag nila. Kapatid, kung hindi po tayo magbabago hanggang ngayon, gayon pa rin ang gagawin natin. Malilipol tayong lahat. Wala tayong maasahan. Diba? Wala po tayong maasahan sa Diyos kung ganyan lagi tayo. Unawain po natin, alamin natin ang kalooban ng Diyos. Kung ano yung kalugod-lugod sa Kanya. Hindi yung mga sarili natin. Sapagkat wala po tayong magagawa. Kung meron man tayo mga bagay na tinatamasa sa panahon na ito, hindi po sa atin yan. Galing sa Diyos ang lahat ng iyan. Bakit? Ang lakas mo, saan ba galing? Ang buhay mo, saan ba galing? Diba? Tapos gagamitin natin sa walang kabuluhang mga bagay. Gamitin po natin ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa may kabuluhan na bagay. Yung matututo sa atin yung ating mga kapatid na walang inaasahan. Yung mabubusog natin yung mga tupa na walang inaasahan na magpapakain sa kanila. Yung mapapanauli natin ang lakad ng tupa, may wala silang inaasahan na maghihilot sa kanilang pilay kung hindi tayo. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka matulad tayo dito sa mga Israelita, which is marami na po ngayon. Nakikita na po natin sa daigdig na ito. Laganap na ang kasamaan. Wala nang nakakaunawa sa salita ng Diyos. Wala nang nakakakilala sa Diyos. Katulad na tayo, natutupad na po sa atin yung nasusulat. Nangyayari na po sa atin. Walang humahanap sa Diyos. Lahat inaangkin na kahit hindi sa kanila. Hindi sa atin. Ganyan po tayo. Assuming
May ano to, may tawag pa diyan eh, yung palalo at may tawag pa rin diyan yung tawag nito, what did you call that, yung mapag-imbot sa mga bagay na hindi naman sa kanya. Ganyan tayo mga kapatid. Wala tayo, nais natin magkaroon, gagawa tayo ng paraan, gagawa tayo ng mga kung kinakailangan lupigin natin ang isang tao para makamtan lamang natin ang isang bagay na miniti natin. Ganyan po tayo ngayon. Sapagkat nabulag na po tayo. Sa kabila ng kabutihan na ginagawa ng Diyos sa atin, mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, ang Diyos nakakalimutan natin. Napapurihan lang naman, pasalamatan man lamang. Sayang po mga kapatid, kung magpapatuloy tayo, may panahon pa po tayo upang baguhin natin yung pagkatao natin. Linisin po natin yung lumang pagkatao natin. Magbihis po tayo. So meron po tayo isang kapahingahan. Kaya ito po, hindi po ako nagsasawa na ipaalam sa ating lahat na mga kapatid, sapagkat yan po ang layunin ko. Ayan ang layunin ng Panginoong Yesus, na hanapin ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Which is marami po yan dito sa daigdig na ito. Hanapin yung mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Ayan po ang layunin ng Diyos. Yan po yung utos na tinanggap ko mula sa Panginoon. Maging bantay ng bayan ng Israel at hanapin yung mga tupang nawawala. Sapagkat kung wala pong maghahanap sa mga tupang ito, wala na po, kawawa po. Patuloy na maliligaw sila. So napakabuti ng Diyos na may mga tao siyang pinagkakatiwalaan ng kanyang salita upang ibahagi po sa atin. Upang malaman po, upang ipaalam sa atin ang paghahari ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, at baka hindi tayo dito makarating sa kapahingahang ito na tinutukoy dito. So ano po ba itong kapahingahan? Ayan, tuloy natin. Yan. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalaan ng pananampalataya hanggang talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sinuman sa inyo ay di madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ayan. Ito nga ang sinasabi ng kautusan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng ginawa na naghimagsik kayo sa Diyos. Sino ang naghimagsik sa Diyos, bangamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail, kaya't alam nating hindi sila nakapasok sa lupaing pangako dahil sa kawalaan nila ng pananalig. Ayan, nanatili pa ang pangako ng Diyos
na tayo'y makapapasok at makapamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinggan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Ayan po, hindi nila pinaniwalaan yung mabuting balita. Kala lang kasi ng mga tao, kala lang po natin, itong katulad po sa akin, siyempre sino nga naman maniniwala sa akin na isang basurero lamang na magsasalita ng salita ng Diyos. So yun lamang pong isipin natin, isang basurero katulad ko na nagsasalita ng salita ng Diyos. Dapat doon pa lang mag-isip na tayo. Katulad nung nangyari sa Panginoong Hesus. Ano ang sabi ng mga Hudyo? Saan kumuha ay ng mga eskriba at ng mga Pariseo? Saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Hindi ba si Jose na karpintero ang kanyang anak, ang kanyang ama? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At ang kanyang mga kapatid na lalaki ay narito at ang kanyang mga kapatid na babae? Saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Yan ang tanong ng mga kasi akala ng tao ang karunungan ng Diyos, akala ng mga tao kasi, akala natin ang Diyos ay nananahan doon sa mga tao na may karunungan ng sanlibutan. Hindi po yan. Hindi po nananahan doon ang Diyos. Kaya para ang Diyos hindi po nananahan doon sa nagtataglay ng karunungan ng sanlibutan. Kaya pagka mayroon nangangaral o nagsishare ng salita ng Diyos, na kahit ang basurero, akala kasi ng mga tao, hindi ikatotoo yan. Dapat yan po yung paniwalaan natin sapagkat hindi po makapagsasalita ang isang basurero ng salita ng Diyos kung hindi sa pagkakalooban ng Diyos. Di ba? Sa sanlibutan bakit? Sino ba yung magsasalita dyan? Ang salita ng Diyos, ang basurero lang yan Ayan po, masyado po tayong mapagmaliit. Minamaliit po natin ang kakayahan lagi ng Diyos. Nakala natin ang lahat na pag-aaralan natin. Kung gusto nyo malaman, babasahin ko sa inyo yan. Actually, paulit-ulit ko na lang. Almost sa lahat ng video ko, merong ganun tinuturo ko lagi sa inyo. Na ang karunungan ng Diyos ay hindi nananahan sa karunungan ng tao. Paulit-ulit ko lang yan, tinuturo ko po sa inyo. Actually, nandito yan sa aklat ng Roma. Ayan hindi po nananahan, hindi po makapagsasalita ng salita ng Diyos ang karunungan ng sanlibutan sapagkat hindi itinulot ng Diyos na makilala siya ng karunungan ng sanlibutan. Bagkus minarapat ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamagitan ng mabuting balita, which is ito po yung ipinangangaral ko. Basahin po natin dito sa aklat ng Roma chapter 1 verse 18 to the following. Nang sabi dito, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo ay kahangalan. Ayan, kahangalan yan. Sa mga napapahamak. Tuloy. Ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ayan
Sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Kaya akala kasi ng tao, ang salita ng Diyos ay pinag-aaralan. Ayan ang malaking pagkakamali natin, na inakala natin ang salita ng tao ay ang salita ng Diyos ay pinag-aaralan dito sa sanlibutan. Kapatid, hindi po pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Kung hindi, tayo dapat nag-aaral. Hindi po yan katulad ng karunungan sa sanlibutan ito, na kailangan kumuha ka ng course para maging title mo. Dito hindi po kailangan sa salita ng Diyos na kumuha ka ng isang course upang maging title mo as a pastor o as a mangangaral. Diba? Ito inakala po natin, kasi akala natin ang karunungan ng Diyos ay katulad ng karunungan ng sanlibutan. Kaya kapag may nangangaral na walang pinag-aralan, kapag may nangangaral na mga pulubi, sasabihin nila, hindi ko naman kilala yan, paano matututo yan magsalita ng hindi ito katulad ng mga nag-aral yan sila. Natural lang yan. Tao sila, yun po yung pag-aaralan nila. Kung ano yung turo nila, yung doktrina nila, natural pag-aaralan nila yun. Katulad po sa akin, ang doktrinang sinusunod ko ay sa Panginoon sapagkat siya nagsasabi. Diba? Lumalakas na yung ulan. Ayan. So, hindi itinulot ng Diyos na siya'y makilala ng karunungan ng sanlibutan. Ayan. So, pasensya na po kayo, brothers and sisters, kapag napanood po ninyo yung video nito. Malakas po kasi yung ulan dito, so yung baka magkaano po ito dito sa video. So, yan lamang po mga kapatid, sana po ay tumilo po sa ating puso ang mabuting balita nito na inyong pakinggan kapag ito po ay inyong mapanood. Sapagkat ito po upang matuto po tayo dito na huwag natin basta-basta hanapin ng Diyos. Huwag natin gagamitin ang pangalan ng Diyos upang mapagtakpan po yung kamangmangan po natin, yung kawalaang alam natin sa salita ng Diyos. Huwag po natin gagamitin yan. Sapagkat ang Diyos sa panahon po natin ngayon ay hindi na po siya magpaparusa. Kung nakakaranas man po tayo ng mga pagsubok, nakakaranas man po tayo ng mga karamdaman, yan po ay bahagi po yan sa pamagitan ng ating pagsuway sa utos ng Diyos. Sapagkat sa ating pagsuway po, ginagamit po ni Satanas yan upang siya'y makapasok sa atin. Katulad po nung nangyari doon sa unang tao na si Eva at Adan. Dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon, pumasok si Satanas sa kanila. Pumasok ang kasalanan at ang kamatayan. So ganyan din po sa atin sa panahon ngayon, kung tayo ay patuloy na susuway sa utos ng Diyos, patuloy po tayong magkakaroon ng makaramdaman upang ipakita po sa atin na may Diyos na dapat nating sundin ang utos niya, na panaligan na manalig po tayo sa Diyos. So yun lamang po mga kapatid, sapagkat lumalakas po yung ulan. Ayan. So hanggang sa muli, brothers and sisters, muli saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, samot dalangin po sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Diyos. Hanggang sa muli na kapatid, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.